Magandang araw po sa ating lahat. Si Gerald Periol po pala ito ng GMG Chess. Ngayon, ating alamin ang mga benepisyo ng paglalaro ng chess o ajedrez. Financial, health, at life coaching approach. Una, ano nga ba ang chess? Ito ay isang laro ng dalawang manglalaro na ang layunin ay matiin ang hari ng kalaban. Ito ay may 16 chess pieces para sa itim at 16 chess pieces din para sa puti. At ito ay may 64 squares na may alternatibong kulay. Dito sa board nakikita natin orange at white, pero mostly green at white po. At ito ay pwede sa lahat ng manlalaro. Mapabata man, matanda, lalaki, babae, sa mga normal at sa may kapansanan. Meron po tayong laro para sa may mga kapansanan. Anong edad nga ba maganda matuto maglaro ng chess? Mas maaga, mas maganda. 5 or 6 years old. Para lang po katulad sa buhay natin. Kung nakapagplano tayo ng mas maaga, edi mas maganda. Ngayon, unahin natin ang financial benefits ng isang chess. Unang-una sa lahat, pwede natin gawing career ang isang chess. Nakikita niyo po rito na ang net worth ni Wesley So, isa pong Pinoy yan, ay nasa $62 million na po last 2020 sa pamamagitan lang po ng paglalaro ng chess. Pwede po tayo mag-apply sa mga Air Force, Philippine Navy, na ang gagawin lang po natin ay mag-practice at mag-compete sa mga competition ng chess. Meron po nakalaan yung government para po sa mga atletang naglalaro ng chess po. Pangalawa, pwede rin naman po ito maging scholarship. Pwede po maging benefits po sa college dahil yung mga university, especially dun sa NCAA at UAAP, nagpo-provide po sila ng scholarship para sa mga chess players. Sunod, yung privilege. Kung tayo ay isang manlalaro, madali lang po tayo makapunta sa iba't ibang bansa. Di na po natin kailangan magbayad ng mga fees para lang lumabas ng bansa. Then, meron tayong mga appearance fee kung maglalaro tayo international. Tapos, yung sunod, pwede rin natin gawing investment. Pwede po tayo makapagpatayo ng chess school, personal or private tutorial. Pwede rin naman po natin gawin sa YouTube bilang isang YouTuber po ng chess. Kaya napakaganda po ng chess dahil marami po siyang benepisyo. Tulad po ng mga sinabi ko, financially, pwede po natin maging career ang chess sa paglalaro lang. Pwede rin naman po siyang gamitin sa scholarship during college. Then yung mga privilege po, pwede po tayo lumabas ng ibang bansa na madali lang po. At ang huli, pwede po natin gawing investment. Magpatayo ng chess school, maging chess YouTuber, at online and personal coach. Pwede rin po sa mga schools and universities. Pangalawa, ang health benefits ng chess. Unang-una, piniprevent niya yung Alzheimer's disease. Bali na exercise po kasi ang ating brain sa paglalaro ng chess. Then, grows, dendrites. Napapractice po yung dalawang brain natin, left and right. At ang isa pang maganda sa paglalaro ng chess, kung tayo ay overweight, pag naglalaro po tayo ng chess sa mga tournament, especially yung standard, nababawasan po ng up to 5 pounds or 2.5 kilos yung ating timbang dahil napapagod yung ating utak, ngayon nababawasan po yung ating timbang. Tapos ang isa pang maganda, mentally active. Bali, sa maganda yun sa health benefits. Sabi nga,
Kung maayos yung ating pag-iisip, naapektuhan niya yung ating buong katawan. Yung nabasa ko na The Power of Your Subconscious Mind, mas healthy pa yung mga positive thinking kaysa dun sa mga nag-exercise na puro problema yung iniisip. Kaya mas maganda talaga na naglalaro ng chess dahil nagiging optimistic tayo at maganda yung flows dun sa brain natin. Tapos, isa pa, yung na-improve yung ating memories and concentration. Kaya napaka ganda po talaga matuto ng chess. Sunod, yung life coaching approach. Ito yung pinaka-interested sa lahat. Nakikita po natin pag naglalaro tayo ng chess, nagiging goal-oriented tayo. Nagiging creativity, planning, may discipline, saka patience, development, and lifelong learning, positive attitude, fighting spirit, and become successful. Sabi nga kung meron kang goal, saka ka magiging successful. Paano ka magiging successful kung wala kang goal? Unahin po natin ang goal-oriented. Sa chess kasi, unang-una, meron tayong goal to checkmate the opponent. Pero kung ikukumpara natin sa buhay, magiging goal-oriented din tayo. Let's say, mas maaga tayo natuto ng chess, yung opening, dapat makagraduate tayo ng college. Tapos yung middle game, kailangan natin magtrabaho ng maayos. At yung end game, pag nag-retire tayo, dapat maganda yung flows nung retirements benefits natin. Or kung nag-invest tayo, mas maganda continuous pa rin. Yun nga, goal-oriented, dun sa family, sa health natin, at sa alinmang bagay. Nagiging goal-oriented tayo. Sunod, after nung goal-oriented, nagiging creativity tayo. Naghahanap tayo ng ways para ma-achieve natin yung goal. Pangatlo, yung planning. Paghanap natin ng ways, then nagkikreate tayo ng plan paano ma-achieve yung goal natin. Then we need to sacrifice time. Yung pang-apat, discipline and patience. Yung nga discipline, dapat right planning and not so aggressive. Okay naman yung maging super aggressive sometime, pero yun nga, kailangan pa rin natin maging patient, saka disiplinado, hindi lamang sa chess, pati sa tunay na buhay din. Sunod yung development and lifelong learning. Sa chess kasi, meron kasi yung mga developments of opening idea, then kailangan continuous tayo na tumutok sa mga chess updates. Katulad sa buhay, dapat updated, saka may nadidevelop din sa atin. Either new skill, or new friends, or any self-improvement. Sunod yung positive attitude and fighting spirit. Isa ito sa mga karakteristik ng isang manlalaro kahit anumang sports. Kailangan positibo tayo kahit na anumang sitwasyon, kahit na anumang oras, kahit na anumang mangyari. Bali kung sa chess, kahit na sabihin na nagka-blunder tayo, hindi pa rin totally katapusan ng laro. Meron pa rin chances. Katulad sa buhay, kung nagkamali tayo, meron pa naman pag-asa. Basta stay focused, just pray, and keep on moving. At yung panghuli, yung become successful. Tulad ng sinabi ko kanina, magiging successful tayo once na meron tayong goal. Then, ito yung pinaka-output. Dahil kung wala tayong goal, ano yung basya ng pagiging successful? Kaya nga maganda yung natututo tayo ng chess dahil nagkakaroon tayo ng goal and later on, nagiging successful tayo. Based dito sa mga characteristic na to, creativity, planning, discipline, self-development, positive attitude, and yung output niya, become successful person. Not only in chess, but in real life also. Kung ihahalin tulad po natin lahat ng ito, goal-oriented,
creativity, planning, discipline and patience, development and lifelong learning, positive attitude, fighting spirit and successful. Sa isang chess, tingnan po natin ang position na ito. Sa position na ito, ang goal ng itim ay matihin ang kalaban na puti. Kailangan ng itim na mag-execute na magandang plano. Creativity. Tapos ano yung mga moves na kailangan niyang gawin? Ano dapat yung una? Yun yung planning. Ano yung susunod? Tapos kailangan niya ng patience. Hindi yung basta-basta titira lang siya. Kailangan niya rin mag-isip. Yun nga, sacrifice of time. Tapos dapat positive pa rin yung pag-iisip niya kahit anong sitwasyon. Dahil yun nga, yung momentum, nawawala sa atin yung energy natin pag nag-isip tayo ng mga negative. Kaya si Ben Larsen and Spassky, yung laro na to, bali, dalawa silang energetic pero sa chess, isa lang yung mananalo. And sa buhay natin, sure na panalo tayo pag naglalaro tayo ng chess. Tapos, ang ginawa ni Spassky, yung world champion, minove niya yung rook dito. At first sight, binigay niya yung rook. Yun nga, sacrifice of rook, sacrifice of time. Bali, kinain. Pinush yung pawn 1 square to promote. Tapos, kailangan niyang ibalik dahil po-promote yung pawn. Either kainin yung rook or i-push. Kaya, dito magandang depensa. Ngayon, chinek ng itim. Yung goal nga, matihin. Tapos, ito lang yung pinaka-move. Wala nang iba. Pumunta sa H1. Ngayon, nag-sacrifice siya ng time, yung rook. Later on, marirecover niya yung rook. Tapos may kasama pang bishop. Tapos mamamati pa. Kaya mas maganda talaga maglaro ng chess. Nagiging goal-oriented. Tapos creativity. Planning. Tapos positive. With fighting spirit, discipline. And lastly, nagiging successful tayo. I hope na may natutunan tayo sa araw na to, kaya mas maganda po talaga matuto at maglaro ng chess. Marami po siyang benepisyo, hindi lang po health, hindi lang po financial, pati na rin sa sarili natin. At huwag po natin kalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-share to sa mga friends at sa iba pa po. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat.